Naniniwala ba kayo sa mga kababalaghan at misteryo? Mga bagay na mahirap ipaliwanag at paniwalaan, lalo na ngayon na nasa moderno na tayong panahon. Kung akong tatanungin nyo, oo ang sagot ko. Dahil isa ako sa mga magpapatunay na totoo ang mga aswang, engkanto, mangkukulam, at iba pang mga nilalang na naninirahan din kasama natin dito sa mundo. Ang pangalan ko ay Jose Jinete, 75 taong gulang. Ingkong ang tawag sa akin ng lahat. Ang aking ama na si Elias ay tubong Kapis. Ang aking ina naman na si Consuelo ay tubong Romblon. Tatlo kaming magkakapatid. Ako, ang nakatatanda kong kapatid na babae na si Elisa, at ang aming bunso na si Alfonso. Nang magpakasal ang mga magulang namin, ay sa Romblon na kami nanirahan. Pero dahil nasa Kapis ang hanap buhay ng aming ama, lumaki kaming magkakapatid sa piling ng nanay ng aming ina. Isa hanggang 2 beses lang sa isang buwan kung umuwi sila noon ng Romblon para bisitahin kami. Mahirap kasi ang biyahe at mahal din ang pamasahe. Nakakalungkot dahil minsan lang kami makumpleto. Pero naiintindihan naman namin na ang ginagawa nilang sakripisyo ay para sa aming pamilya. Ipinanganak ako noong April 13, 1946. Mahalaga ang taong yun sa kasaysayan ng Pilipinas dahil yun din ang taon kung kailan formal na kinilala ng Estados Unidos ang kalayaan ng Pilipinas, na nagsilbing pagtatapos ng isang mahabang prosesong sinimulan noong 1916. Ayon sa kasaysayan, minarkahan ni Manuel Rojas ang kasarinlan ng Pilipinas nang siya ay muling manumpa bilang Pangulo ng Pilipinas at inalis ang Pledge of Allegiance sa Estados Unidos na kinakailangan bago ibigay ang kasarinlan. Dahil dito, nagsimula ang ikatlong Republika ng Pilipinas noong July 4, 1946 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Manuel Rojas. Patuloy na ipinagdiwang ang July 4, Independence Day hanggang sa huling bahagi ng 1962. Si Pangulong Manuel Rojas ay isinilang sa lungsod na ipinangalan sa kanya nung siya ay mamatay. Sa lungsod ng Rojas, lalawigan ng Kapis, na siya ring pinagmulan ng aking mahal na ama. Hindi kami gaanong nangulila noon sa aming mga magulang dahil mabait at mapagmahal ang aming nanang Crisanta. Busog rin kami sa pangaral kaya naman lumaki kami na mabait, magalang at masunurin. Sinanay rin niya kami sa mga gawaing bahay. Masasabi kong masaya at makulay ang aming kabataan hanggang sa mangyari ang isang hindi inaasahang karanasan nung ako ay 10 taong gulang na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nalilimutan. 1956, Pangulo, Calatrava, Romblon. Simple lamang pero masaya ang buhay dito sa aming probinsya. Kapos man sa mga materyal na bagay, tinuruan kaming makontento at pahalagahan ang lahat ng meron kami. Maliban sa produktong marmol, isa rin sa may pagmamalaki namin mga Romblomanon ay ang magagandang baybayin na madalas dayuhin at pasalan ng mga turista. Ang bahay ng lola ko ay malapit sa tabing dagat o baybay kung tawagin sa amin sa Calatrava. Dalaga pa ang aking ina nang mamatay ang aming lolo. Kaya naman mag-isa lamang ang aming lola na nag-aruga sa aming 3 magkakapatid. Ang ibang mga kapatid naman ng aming ina ay pawang may mga asawa na rin at nagtayo na rin ng kani-kanilang tirahan malapit lang din sa bahay ng aming lola. Dahil nga malapit kami sa baybay, pangingisda o pamamana ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito. Oh, Pepe, ang aga mo namang magbanday dito sa baybay. Mamaya pa darating ang mga angkol mo.
Nginitian ko lang si Uncle Osting. Isa rin siyang mangingisda kagaya ng mga tiyuhin ko. Maaga po kasi ako natapos sa mga gawain sa bayay, Uncle Usting. Kaya dumiretso na po ako kagad rito pagkatapos ng paninghapon. Si Manang Isay naman ang nakatokang maghugas ngayon ng mga pinagkainan. Ah, ganun ba? O paano? Mauna na ako sa'yo. Kapag nakita ko sa'yo ang mga angkol mo, sasabihin ko hinihintay mo sila. Tinulungan ko si Uncle Osting na buhatin ng bangka niya para mas mapabilis ang kanyang pag-alis. Salamat, Pepe. Pag uwi ko, idadaan ko na lang sa inyo ang pahiras kong isra kapag marami akong nahuli. Ayos lang po kahit wag na, Uncle Usting. Mag-iingat po kayo, ah! Ikaw, Rento! Mag-iingat ka dahil may nagpapakitang murto dyan sa baybay. Natigilan ako sa huling sinabi ni Uncle Osting. Madalas kong marinig yun sa mga taga rito na may nagpapakita raw ng murto rito sa baybay. Ang murto ay kilala ring San Telmo o St. Elmo's Fire sa Ingles. Isang bolang apoy na pinaniniwala ang mga kaluluwa ng namatay sa tabing ilog, lawa o karagatan habang umuulan. Pero nung minsang tanungin ko si Nanang at ang mga tiyuhin ko, ay sinabi nila sa akin na kwento-kwento lamang daw yun at walang katotohanan. Bumalik ako sa bangka na inuupuan ko kanina. Nang tumingin ako sa kalangitan, ay medyo madilim. Parang uulan. Naisip ko na huwag naman sana kasi kawawa naman yung mga mangingisda na nasa laot. Habang naghihintay sa aking mga angkol, ay nilibang ko muna ang aking sarili sa pagtingin sa malawak na karagatan. Kahit gabi na, ay naaaninag ko pa rin ang kabilang isla, ang Simara. Sabi ni Nanang, may mga kamag-anak din daw kami roon. Nakakarating sa Simara sa pangingisda ang mga taga rito. Kung minsan pa nga, ay doon na nila ibinebenta ang mga isdang nauhuli nila. Ang iba rin dito sa amin ay taga roon ang napapangasawa. Baya-baya pa, ay may natanam ako na tila isang maliwanag na ilaw. Marahil ay ang Aladin na dala ng isa sa mga mangingisda. Pero habang tinititigan ko yun, ay palapit rin ng palapit sa dalampasigan. Noon ko napansin na hindi pala yun Aladin dahil wala naman akong natatanaw na bangkang paparating. Kaya bigla akong nagtaka. Daramdaman ko rin ang mahihinang patak ng tubig sa aking piske. Umaambon pala. Sa muli kong pagbaling sa dagat, ay nakita ko ang isang hugis bilog na bagay na parang bola ng apoy. At ilang hakbang na lamang ang layo nito mula sa kinaroroonan ko. Tila narinig kong muli ang nagbababalang tinig ni Uncle Usting kanina bago siya pumalaot. Ikaw, Rento! Mag-iingat ka dahil may nagpapakitang murto dyan sa baybay. Sa pagkakaalala ko, kung hindi ako nagkakamali, yung nakikita ko ngayon ay ang tinatawag nilang murto. Kaya naman bigla ay tila narinig ko ang tinig ng lola ko sa aking isipan. Kapag nakakita kayo ng murto, wag na wag niyo yung ituturo. Dahil kapag ginawa niyo yun, hahabulin kayo nun. Takot na takot ako. Nangangatal ang mga tuhod ko. At halos mabingi ako sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Paano ko makita ko ng murto kahit hindi ko yun ituro? Tapos kainin ako. Paano pa ako makakauwi sa amin kung saan alam kong naghihintay sa akin ang mga kapatid ko at si Nanang? Ang tanging naisip ko na lamang ay humingi ng tulong sa may kapal. Taimtim akong nanalangin habang nakatayo lamang sa harap ng bangkang inuupuan ko kanina. Ang madalas na sabihin sa amin ni Nanang, panalangin daw ang pinakamatibay na sandata, panlaban sa sakit at anumang uri ng kapahamakan. Kaya naman yun talaga ang aking inasahan. Ang Panginoon ng aking kinapitan, na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Taimtim akong nanalangin habang nakapikit ang aking mga mata.
At nang maya-maya ay dahan-dahan akong nagmulat. Halos mapatalon ako sa tuwa dahil wala na roon ang murto. Ang malawak na karagatan na lamang ang tanging nakikita ko. At nasambit ko ang mga salitang, "Maraming salamat po, Diyos ko, at pinakinggan mo ang aking panalangin. Napakabuti mo," habang maluha-luha. At dahil sa nangyari, ay hindi ko na tinuloy ang paghihintay sa mga angkol ko. Patakbo na akong umuwi sa amin. Naabutan ko ang lola ko na naghihintay sa may tarangkahan ng bahay. Mano po nang, bakit gising pa po kayo? Hinihintay kasi kita, Apo. Oh, akala ko ba'y magpapahilas ka sa mga angkol miyong mo? Eh bakit wala ka naman yatang dala, bata ka? Umambon po kasi kaya umuwi na muna ako. Kapag po dumating sila at gising pa ako, maririnig ko naman po ang ingay galing sa baybay. Tinitigan ako ng tila may pagdududa ng aking lola na labis kong ipinagtaka. Teka, bakit namumutla ka? Magtapat ka nga sa akin, Pepe. May nangyari ba sa'yo sa baybay? Kaya ka humahangos kanina pagdating. Napakagaling talagang kumilatis ni Nanang. Kilalang kilala niya ako. Pero hindi ko alam kung ipagtatapat ko ba sa kanya ang lahat o hindi. Nang, totoo po pala talaga. Naniniwala na po ako sa mga kwento niyo sa amin. Na may morto sa baybay. Sa huli ay ipinagtapat ko rin sa kanya ang nakita ko. Naalala ko kasi na isa rin sa mga itinuro niya sa amin ay ang pagiging matapat sa lahat ng pagkakataon. Kung ganun ay nagpakita na rin pala sa iyo ang morto, Apo. Kalmado lang si Nanang sa nalaman. Pero mababa sa mukha niya ang kaseryosohan. At naalala ko po ang palagi niyo rin sinasabi na kapag nakakita kami ng morto, wag na wag naming tuturo. At yun po ang ginawa ko nang. Tapos, taimtim po ako nagdasal kahit takot na takot ako. Napangiti ang lola ko pagkarinig sa mga sinabi ko. Nagtaka tuloy ako kung bakit parang hindi man lang siya nagulat. Nagsimula na, Pepe. Ihanda mo na ang iyong sarili. Dahil mas marami ka pang mararanasan na ni sa hinagap ay hindi mo pinangarap. Lalo na kapag nagtungo ka sa lugar kung saan nagmula ang iyong ama. Basta, Apo, huwag mo lamang kakalimutan na magdasal. Hindi ko maintindihan ang mga salitang binitiwan ng aking mahal na lola. Gusto ko magtanong, pero hindi ko alam kung papaano at saan magsisimula. Nariyan na yata ang mga angkol mo, Apo. Naririnig ko ng ingay na nagmumula sa baybay. O sige na, bumalik ka na roon para makatulong ka sa pagbubuhat ng baroto. Saglit kong nakalimutan ang tungkol sa mga agam-agam ko at agad na lumabas para silipin ang baybay. At mula dito sa aming bahay, natatanong ko na ang mga figura ng tao at mga bangkang paparating. Masaya akong tumakbo patungo roon. Naabutan ko mga kapitbahay namin at ang mga nagtitinda sa palengke na nandun para mamakyaw ng isda. Agad ko namang nilapitan ang aking tiyuhin na halos kararating lamang at tinulungan ko siyang buhatin paahon ng kanyang bangka. Halos mag-agawan din ang mga mamimili dahil magaganda at malalaki ang mga nahuli ng aking tiyuhin. O Pepe, ikaw na magdala nito ha. Hindi na makakadan sa inyo. Pakisabi nilang kinanang na bukas na lamang ako sasaglit doon. Total, Sabado bukas. Isasama ko na rin ang pinsa mong si Abner para makapaglaro naman kayong dalawa. Kinuha ko ang isang plastic na isda na inabot ni Uncle Myong. Mukhang nagmamadali siyang umalis. Marahil ay gutom na siya. Pagod na rin siyempre. Isa-isa na rin nag-aalisa ng mga tao sa baybay. Mapabakas ang mga saya sa mukha ng mga mangingisda dahil halos lahat sila ay maganda ang benta ngayong gabi. Napansin ko rin ang maliwanag na kalangitan at hindi na rin umaambon. Nakangiti kong tinignan ang dala kong plastic at handa na sanang umuwi nang biglang may maramdaman akong malamig na kamay na humawak sa aking braso.
Kahit may mga tao na nakapaligid sa akin, ay hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng kaba na agad na uwi sa takot. Tila bumalik ako sa eksena kanina noong nakita ko yung multo. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang lumingon. Ito nga pala yung pangako ko sa'yo kanina, Pepe. Pagpasensya mo na kung yan lang ang nakayanan ko. Babawi ako sa susunod. Ang nakangiting mukha ni Uncle Usting ang bumungad sa akin. Noon lamang ako nakahinga na maluwag. Para kasi nagkatroma ako sa nangyari kanina. Nako, maraming salamat po, Uncle. Pero sana hindi na po kayo nag-abala. Sapat na naman po itong binigay ni Uncle Myung. Maghapon na po naming ulam to bukas. Ano ka ba? Ang pangako ay pangako. Isa pa, mabait kang bata at matulungin pa. Kaya palagi kang may pahila sa akin. Napangiti na lamang ako sa sinabi ni Uncle Usting. Bit-bit ang istang pasalubong namin sa kani-kanilang pamilya. Ay sabay kaming naglakad pa uwi. Pero bago ako tuluyang pumasok sa bahay namin, ay tinapunan ko pang muli ng sulyap ang pinanggalingan namin. Ang lugar kung saan ko unang nakita ang multo sa baybay.